nakapublish sa social media ang ilang mga pahayag ng iyong asawa tungkol sa mga ginagawa mo raw sa kanya. Minamaltrato, tapos may mga bagay na parang hindi ka aya-aya na ginawa mo raw bilang asawa niya. Ang totoo nun, um, hindi totoo lahat ng mga sinabi niya sa akin. Dahil una-una, kung sinasaktan ko siya, bakit siya magkakaroon ng pasa na ganun pasa lang? Bakit siya magkaroon ng pasa sa paa? Dahil dahil siya yung nagsasaktan sa akin. Pinoprotektahan ko sa sarili ko na wag na ako saktan at natatamaan ko siya na dahil sa pagprotekta ko sa aking sarili at nagkakaroon siya ng pasa. Do you think na dahil sa pananakit ko sa kanya na gusto pa rin niya sa akin magstay? Ginagawa niya ito sa akin ngayon dahil ayaw ko na makisama sa kanya dahil sa ugali niya. At alam ko na lahat ng mga taong bayan ngayon nakikita yung picture kung ano yung pinost niya. Yung sa likod ng picture na yun is hindi talaga picture yun, video yun eh. Video yun na sinasaktan nila yung babae. Dalawa sila ng kapatid niya na pilit kong pinoprotektahan. Walang nangyayari na bakit walang nangyayari na pagtataksil. Uno na, gusto ko po iliwanagin ng lahat na kami dalawa hindi na kami maayos. Bago pa bago pa nangyari itong insidente, hindi na kami maayos. Hindi na maayos yung relasyon niya dahil parati kami nag-aaway, parati niya ako sinasaktan. At alam ng mga kaibigan ko 'yan, alam ng pamilya niya, ng mga kapatid niya. Alam nila lahat 'yan. Kung dumating man kami sa punto ngayon, alam nila na mangyayari ito dahil sa ugali niya. So, nangyari 'yon bago pagtapos ng Olympics, hindi na kami nagsasama dalawa, hindi na kami natutulog na magkasama, nakatira kami sa isang bahay. So, minsan ako lumalabas, pumupunta sa mga kaibigan ko. At yung babae na nakita nila sa video, kaibigan ko yun. Sa picture, kaibigan ko yun. Na isang beses na pinuntahan ko kasi taga-Sambuanga siya eh. Nagkita kami sa Makati, coincidence na nagkita kami, hindi taga-Sambuanga pala, nag-uusap, and then yun, nagsama. Actually, nung nagsama kami, may kasama siyang kaibigan. Nung nagsama, may kasama din ako. And then, accidentally na nahulog niya yung wallet niya sa sasakyan. So, hindi ko inasahan na nandun pala yung wallet na nahulog, maliit na wallet, nahulog sa sasakyan. Tinago ko, nilagay ko sa bag, at umuwi na siya ng Sambuanga nun eh. And then, nakita ng asawa ko yung wallet niya. Doon nagsimula lahat. Yung pag hinala niya, ganon, ginawa niya na ng istorya na ganon, may babae ako. And then, kinontak nila yung babae, inaway nila lahat. So, yung babae na kababayan natin na dito sa Zamboanga, kinausap sila at gusto kunin yung wallet, gusto lang ibalik yung wallet. So, pumunta ng Maynila para kunin yung wallet. At ako, nag-insist ako na tulungan ko siya, puntahan ko siya. So, nung time na yon, nag-book siya ng hotel sa condo, pinuntahan ko siya doon. Actually, inabutan kami, 12 p.m. Hapon na. So, pinuntahan ko siya. Yun pala, sinusundan niya na ako kasi may pagdududa na siya. Kasi hindi na maayos yung namin. Sinusundan niya pala. So, pinuntahan ko yung babae para tulungan siya na kunin yung wallet niya. Doon kami inabutan. Doon kami inabutan na hindi wala namang ginagawa, nag-uusap lang kami. Nandun, kung gusto nila malaman, kunin nila yung full video kung paano nila sinaktan yung babae. Pumunta ako doon para tulungan ko siya kunin yung wallet. And ganun yung ginawa nila. Sinaktan nila ngayon, binugbog nila yung babae.
wala silang dalang pulis, security guard lang yung dala nila. So, ginawa nila lahat ng proseso. Dinala nila, tumawag ng pulis, dalhin sa sa police station at biglang final ng concubinage. Hindi naman kami may picture or malicious na mga video. Hindi ko naman siya binahay. Ginawa nila ng paraan para i-file kami ng concubinage. Yun yung totoo sa retrato. At pipicture siya ng ganun, magpo-post siya ng ganyan na picture na alam niya naman ng totoo na pinoprotektahan ko yung babae dahil sinasaktan nila, dalawa sila ng kapatid nila. So, ganun nagsimula yung story. Tapos ngayon, lalo nang naging mas malala sa relasyon namin yon. Talagang sabi ko, ayaw ko, hindi na talaga na pwede magsama itong relasyon na to dahil sobra na eh. Sobra na yung nangyayari sa amin. So, nagstay ako for 5 days or 4 days sa police station dahil nung araw na yon, bagyo yun, October 24. Nandun kami sa police station dahil sa galit niya yung ginawa nila, pinahal niya kami ng concubinage. Eh yung mga police, gagawa lang naman yun eh. Ipaprocess lang yun, pinases nila. So napasa na nila yung papel na inquest na kami. Doon pa nabago yung isip niya na sinabi niya, hindi iatras niya na. Kasi alam niya eh, na hindi totoo. Nandun sa affidavit of desistance niya eh. In-applyan niya na hindi totoo yung gusto inurong niya yung kaso. Kaso, na-conquest na kami, kaya na-inquest na kami, kaya nagstay ako sa police station for 4 days. So, bagyo yon, pagka Friday, walang opisina, holiday. Sa Saturday, Sunday, Monday na ako nakalabas. So, lalong kong naisip na yung asawa ko na hindi na kami okay dahil ni pagkain, ni damit, di naman ako dinala doon. Di ako inalala doon. So, doon ko naramdaman na hindi na pagmamahal yung gusto niya lang sa akin. Kasi, isipin niyo kung personal matter to eh. Bakit pa kailangan i-media? Kung maayos ako nagkipaghiwalay sa kanya, maayos ako nagsasabi sa kanya na i-settle natin to. Kung ano yung property na meron ako sa Manila, hatiin namin, ayusin namin to. Bakit ayaw niya? Bakit niya gusto dalhin pa dito sa media? Gusto pa niya kumuha ng simpatya sa taong bayan na ganito, niloko siya, sinaktan siya, gumawa pa ng story. Lahat ng sinabi niya sa report sa social media hindi totoo. So, yun.